Dapat ganun. Kami sayaw at awit, di alin ang buong buhay sa aking Diyos sarap. Umanod ng loob, di dalawang katawan. Tuong panahon ng mga Diyos ay papurihan sa harap ng mga tao. Di ako mahiya, aking pag-isisigaw, mabubuhay niya gawa. Huwag di magaling lang sa presensya niya gumapit sa banalan niya. Ako sa kanya ka lang lumapit. So purihin na purihin na purihin na purihin. Iyawin magtiwala ang tangin ng Diyos na sa'yo. Pamamagitan ng ating pagsayaw, sa pamamagitan ng ating pagsigaw, sa pamamagitan ng ating paglundag, purihin ang pangalan niya. Sa pamamagitan ng ating palakpak, sa pamamagitan ng ating paghinda, sa pamamagitan ng awit ng may gala, purihin ang pangalan niya. Sa pamamagitan ng ating pagsayaw, sa pamamagitan ng ating pagsigaw, sa pamamagitan ng ating paglundag, purihin ang pangalan niya. Sa pamamagitan ng ating palakpak, sa pamamagitan ng ating paghinda, sa pamamagitan ng awit ng may gala, purihin ang pangalan niya. Purihin siya. Sa ating lahat, sa apat na sulok po ng daigdig, sa mga tao pong patuloy pong pinagpapala, pinaghihimalaan at ipinaghahanda ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay upang tayo patuloy pong maging karapat-dapat sa Kanya. At higit sa lahat, pagdating po ng dakilang araw ng paghukom, tayo po ay haharap sa hukuman po ng Diyos, hindi upang tumanggap ng kaparusahan, kundi upang tayo po ay tumanggap ng abot-abot na gantimpalang pangwalang hanggan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo na nagmahal po sa atin ng tapat. Mga kapatid sa Panginoon, ang inyo pong abang lingkod ay on mission po dito po sa downstream po ng Cagayan. At sa akin pong pagpapahinga sa katanghaliang pong tapat, medyo nasa alauna na po tayo. Nandito po tayo sa bahay pahingahan ni Brother Jim Ugalde. Subalit, bago po tayo, habang tayo po ay nandito ho sa pagpapahinga, hayaan po natin na makapagsalo-salo po tayo ng kunti pong salita po ng Diyos na may masagana pong gagawin sa ating pong buhay espiritual, upang tayo po ay higit pong pinagpala po ng ating pong Panginoon. Ang aking pong ibabahagi po sa inyo ay hanguin po natin sa Matthew chapter 13 verse 24 hanggang 30. Ito po ang ating Sunday Gospel sa linggo pong ito bilang mga Kristiyano Katoliko sa kapanahon na higit pong mga pinagpala ng Diyos na makapangyarihan. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at nagkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito."
Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Pag-aani, sabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga at inyong bigkisin upang sunugin. Goy inyong tipunin sa aking kamalig. Ito po ang mabuting balita para po sa ating paglago sa pananampalataya. Subalit bago po tayo magpatuloy, hayaan po natin na tayo po'y makinig ng awiting espiritual. Magandang hapon po muli sa apat na sulok po ng daigdig. Mga tao pong patuloy pong pagpapalain ng ating pong Panginoon. Sa hapong ito, ang ating pong binasa ay patungkol po sa tinatawag na talinghaga. Talinghaga sa masasamang damo at sa trigo sa triguhan. Ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, nawa, samahan po tayo ng Diyos ang mga makapangyarihan sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita upang mapagpala po ang ating mga pananampalataya at paglilingkod, pag-ibig sa Panginoon po ng may kagalakan, sa pangalan po ng Panginoong Sokristo, sa kapangyarihan po ng Espiritong Banal, na dakilang tagapagturo sa bawat isa po sa atin para sa ating pong pag-aaral, mayroon po tayong matutunan. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, ang pong ito ang ating binasa ay patungkol po sa talinghaga, minsan pa sa trigo at saka sa damo sa triguhan. Ngayon, ano po ba ang talinghaga? Ang talinghaga po, mga kapatid sa Panginoon, ay isa pong kwento, misteryosong kwento na ginagamit ng Panginoong Sokristo nang siya po ay nangangaral para po sa pagsasalarawan patungkol po sa paghahari po ng Diyos. Nang sa gayon, maintindihan po ng tao, mapahalagahan po ng tao, mapanindigan po ng tao ang patungkol po sa paghahari ng Diyos sa kanyang buhay, sapagkat ang malaki pong katotohanan
ang kabuluhan lamang po ng buhay ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito, walang iba ang paghari ng Diyos ay dumating, manatili ho sa kanyang buhay. Iyon po ang pinakatanging pag-asa ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito, sa kabila po ng mga suliranin, mga pagsubok, mga karamdaman, mga problema sa buhay. Nagiging po makabuluhan ang buhay po ng tao kapag ang tao po ay dumating sa kanyang pagkatao. Ang paghahari po ng Diyos na kapakipakinabang sa pagkatao ng bawat isa po sa atin. Paghahari niya na kung saan nagdala ng malaking pakinabang sa buhay po natin, at dahil sa paghahari po ng Diyos, ang buhay po natin naging iba kaysa iba, naging mas maganda kaysa dati. Amen. Marami pong salamat sa Panginoon. Kaya po mga kapatid sa Panginoon, ang talinghaga pong ito na ginamit ng Panginoon ay punong-puno po ng aral upang maintindihan po natin kung gaano ho kadakila ang kapangyarihan ng Diyos. Maintindihan po natin kung gaano kadakila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung gaano kadakila ang pag-ibig at habag ng bawat isa ng Diyos sa bawat isa po sa atin upang mabuhay po tayong puno po ng pag-asa sa araw-araw. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sa talinghaga pong ito, isinilarawan po ng Panginoong Kristo na sa ibabaw ng daigdig na ito ay may pong dalawang uri ng kapangyarihan na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang sabi niya sa kanya pong inilahad na talinghaga, may taong naghasik ng mabuting binhi. Subalit, nang natutulog ang mga tao, biglang dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng masamang binhi. Doon po sa passage na yon, kasi nung ipinaliwanag ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang patungkol sa talinghaga, ang sabi ng Panginoon, sa unahan po ng ating binasa, ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Verse 38, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang sabi roon, ang bukid ay ang sanlibutan. Ngayon sa sanlibutan, mayroong dalawang uring naghasik. Naghasik, isang mabuting binhi ang inihasik. Yung pangalawa ay masamang binhi ang kanyang inihasik. Ibig sabihin, isinisalarawan, ipinapahiwatig ng Panginoon sa talinghagang ito na mayroon pong dalawang uri ng kapangyarihang umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito. Ang una ay ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi roon, anak ng tao, walang iba ang Panginoong Kristo ang naghahasik ng mabuting binhi. Mga kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, ang una na kapangyarihan na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito ay kapangyarihan ng Diyos. At ang kapangyarihan ng Diyos, alam natin na ito po'y mananagumpay magpakailanman. Magpakailanman, mananatiling mananagumpay. Mula noon, ngayon, magpakailanman, mananagumpay ang kapangyarihan po ng Diyos na manlilikha ng lahat ng bagay. Pangalawa, mga kapatid sa Panginoon, na ipinahiwatig ng talinghagang ito, na umiiral ng kapangyarihan sa ibabaw ng daigdig na ito ay ang kapangyarihan ng Diablo. Ang sabi roon, mga kapatid sa Panginoon, nung natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng masasamang binhi. At ang sabi ng Panginoon sa kanyang paliwanag, ng kanyang talinghaga, sa kanyang mga alagad, walang ibang naghasik nun kundi ang kanyang kaaway. Ang kaaway, ang Diablo. Ang ibig sabihin, ang pangalawang umiiral na kapangyarihan sa ibabaw ng daigdig na ito ay ang kapangyarihan ng Diablo. At ang kapangyarihan ng Diablo, ito po ay kapangyarihang talunan magpakailanman. Ito pong kapangyarihan ng Diablo na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito ay isa pong kapangyarihan na punong-puno, apaw-apaw ang kanyang pagiging talunan sa harapan
ng Diyos na makapangyarihan. Bakit? Kasi bago ho nilikha ang daigdig, si Satanas po ay mula po sa pagiging Lucifer. Nang ibig sabihin ay isang anghel ng Diyos na kanyang nilikha doon sa kanyang kaharian sa kalangitan. At itong si Lucifer ay binigyan po ito ng malaki pong gampanin doon po sa kalangitan. Siya po ay worship leader, tagapanambahan kay Yahweh El Shaddai, ng lahat ho ng kaanghilan doon sa kalangitan. Pagkatapos ito pong si Lucifer ay nainganyo na magtakda ho ng kudita upang agawin ang trono ng Diyos amang makapangyarihan. Subalit, siyempre, hindi po kailanman mananalo ang isang creation sa kanyang creator. Malabo po na manalo po ang nilikha sa kanyang tagapaglikha. Alam naman natin, kahit po sa mga natural na bagay, sa mga literal na bagay, ano ho ang panalo ng lamisa sa gumawa ho ng lamisa? Mas makapangyarihan ang gumawa ng lamisa kisa sa lamisa. Kaya hindi naman mas makapangyarihan ang Diyos kisa sa Diablo sapagkat kay Lucifer sapagkat siya ay isa lamang creation ng Diyos na makapangyarihan. At ang pahiwatig po ng kabuuan po ng Bible, si Lucifer nang magtakda ho ng kudita doon sa kalangitan, siya po ay sinipa ng Diyos pabulusok mula po doon sa langit bilang isang pagdideklara ng kanyang pagiging talunan sa harapan ng Diyos na makapangyarihan. Isa pa na mas lalo pong nadagdagan ang kanyang pagiging talunan nang ang Panginoong Sukristo ay nagkatawang tao para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Panginoong Sukristo po ay mula po sa kanya pong pagpapasting at pagpipray, dinala po doon sa pagkatapos niya pong magfasting, magpray, dinala po siya doon sa ilang. At doon po siya tinuksoho ng Diablo, na kung saan walang iba si Lucifer na nagpaka-Diablo. Ngayon, si Lucifer na nagpaka-Satanas, si Jesus Christ nang doon sa ilang ay kanya pong tinukso. At hindi lang po pagkapahiya ang naranasan po ni Satanas o ng Diablo doon sa ilang sa harapan ng Panginoong Sukristo, kundi pinalayas pa ito ng ating Panginoong Sukristo. Kahit po tunghayan po natin yung Matthew chapter 4 verse 9 o verse 8 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi rito, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok, mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. Sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Doon po sa ilang, hindi lamang po ipinahiya ng Panginoon ang Diablo o si Satanas nang siya ay tuksuhin, mga kapatid, kundi pinalayas pa siya ng ating Panginoong Hesukristo. Mas lalo pong nadagdagan ang kanyang pagkatalo, ang kanyang pagiging talunan, nung ang Panginoong Hesukristo po ay mamatay sa krus po ng Kalbaryo. Bakit? Siya po ay inilibing at pagkatapos po ng 3 araw, siya po ay muling nabuhay. Hindi po siya nanatili sa libingan, kundi siya po ay nabuhay sa 3 araw. At ang sabi roon, umakyat po siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, doon po sa kaharian ng kalangitan. Bilang ano? Bilang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, bilang isang Diyos na mananagumpay laban kay Satanas. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, kung mananagumpay ang Panginoong Hesukristo, na nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo, nagpakasakit para sa atin, nag-alay ng buhay para sa atin, siya ay nabuhay na maguli sa 3 araw, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos
bilang isang mananagumpay. Kung siya ay mananagumpay magpakailanman, ganon din naman ang mga taong sumasampalataya po sa Kanya, kasama po tayong mananagumpay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, ang buhay po natin bilang mga mananampalataya po kay Kristo ay kasama po tayo sa mga taong mananagumpay. Kaya naman kahit na may mga dumaan, may nararanasan po tayong pandemic sa kapanahunan, sa kapaligiran, may krisis na umaatake sa ating mga buhay, bakas sa ating mga mukha, ang galak, galak na may kasamang punong-puno ng pag-asa, sapagkat alam natin bilang tayo'y mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, nasa ating mga kamay tagumpay, sapagkat iyon ang kalooban ng Diyos na makapangyarihan. Mga kapatid sa Panginoon, sa gospel na ito ay may ipinakita rin pong dalawang uri ng tao. Dalawang uri ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang paliwanag, sa kanyang talinghaga, kung tayo po ay aabante sa ating binasa pagdating po ng verse 38, ang sabi roon, ang bukid ay ang siyang sanlibutan, ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi, at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo, ang masasamang damo. Ibig sabihin, mayroong dalawang uri ng tao na umiiral sa ibabaw ng daigdig na ito, mga taong pinaghaharian ng Diyos. Pangalawa, mga taong pinaghaharian ng dyablo. Mga kapatid sa Panginoon, yun po ang pangalawa pong ipinahiwatig sa ating pong talinghaga na ating pong tinunghayan na ibinahagi ng Panginoong Kristo sa gospel na ito. Pangtatlo, mayroon pong dalawang bagay na gagawin ang Diyos sa mga tao pagdating po ng araw, ng dakilang araw ng paghuhukom. May dalawang uri na gagawin ang Diyos sa mga tao. Sapagkat mga kapatid sa Panginoon, pagdating ng dakilang panghuhukom, lahat po ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Wala po ditong makakaiwas. Wala po ditong makakaligtas. Sapagkat ang sabi roon, lahat ng tao ay haharap sa dakilang hukuman ng Diyos. At ang hukumang ito ay ito po ay hukumang makatarungan. Ang hukuman ito ay isang makatotohanang hukuman, sapagkat tatanggapin ng tao sa harap ng hukumang ito kung ano ang resulta ng kanyang ginawang uri ng pamumuhay na ginawa sa ibabaw ng daigdig na ito. Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, anumang uri ng pamumuhay sa ibabaw ng daigdig na ito ay mayroon pong tinatawag na resulta. May resulta ang bawat uri ng pamumuhay sa ibabaw ng daigdig na ito ng tao. Ang unang gagawin ng Panginoon, ang una kanyang gagawin sa mga tao ay pagbubukod-bukodin ng kanyang mga anghel pagdating ng takdang panahon ng anihan na sinasabi ng ating pong binasang talinghaga. Mayroong tinatawag na paghihiwalay. Ihihiwalay ang mga damo sa trigo. Ihihiwalay ang trigo sa mga damo. At mayroon po itong kanya-kanyang destinasyon sang-ayon sa resulta na ipinamuhay ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. Kung siya ay nagpakadamo, doon siya ihuhulog sa naglalagablab na pugon. At kapag siya naman ay nagpakatrigo, doon siya dadalhin sa kamalig ng Diyos na makapangyarihan upang tumanggap ng tinatawag na mga putong ng buhay na pangwalang hanggan. Mga kapatid sa Panginoon, pag sinabi pong masamang damo, kabilang po tayo sa mga taong yaon noong araw. Sapagkat ang sabi po ng Efeso, kaya wala pong taong pwedeng magmalaki. Kahit na siya ay may katungkulan sa iglesia ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, hindi siya pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon
Hindi siya pwedeng maghamak-hamak ng mga taong wala sa gawain ng Panginoon, sapagkat mula naman tayo sa mga taong katulad nila, sapagkat dati rin naman tayong mga masasamang damo na ginawa lamang na trigo ng Diyos na makapangyarihan. Ang sabi po ng Efeso chapter 2, nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod niyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pitya ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Nung araw, mga kapatid sa Panginoon, nung hindi pa po tayo sumasampalataya kay Kristo, tayo po ay kabilang sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Subalit, ang sabi po ng verse 4 ng Efeso chapter 2, verse 4, subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang kanyang pag-ibig na inuukol sa atin. Ang sabi rito sa verse 5, tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Ibig sabihin, mga kapatid sa Panginoon, mula sa pagiging patay sa Espiritu sa harapan ng Diyos, dahil kay Kristo, tayo po ay binuhay kasama ni Kristo nang ang Panginoong Kristo po ay mabuhay sa ikatlong araw. At nang tayo po'y sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, kasama po tayo doon sa mga nabuhay mula sa mga patay. Ibig sabihin, nagkaroon po ng misteryosong pagbabago sa bawat isa po sa atin. Mula po doon sa kinapuutan ng Diyos, naging po tayong kaibigan ng Diyos. Naging po tayong bagong nilalang. Yan po yung sinabi ho ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Kaya salamat sa Panginoon, dahil kay Kristo, tayo po ay nagkaroon ng bagong pagkatao mula sa pagiging masamang damo. Sa sanlibutang ito, ginawa po tayong trigo. Sa kanya pong kaharian, naging po tayong kapaki-pakinabang. Kaya naman ang buhay po natin iba na kaysa dati. Kaya salamat sa Panginoon, dahil kay Kristo, ang buhay po natin ay naging makabuluhan. Ang buhay po natin naging puno ng pag-asa. Ang buhay po natin ay pinaghihimalaan sa sitwasyon ng buhay. At higit sa lahat, salamat sa Panginoon, sapagkat dahil kay Kristo, nihanda tayo ng Panginoon ang ating pagkatao nang sa gayon sa pagdating ng araw, sa pagharap natin sa hukuman sa dakilang araw ng paghuhukom, hindi na tayo tatanggap ng kaparusahan dahil sa mga kasalanan nating gawa noon, kundi tatanggap tayo ng gantimpala ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa kapatawaran ng lahat ating mga kasalanan. At pagdating ng araw, siya po'y ating tinanggap, siya po ang Panginoong Jesucristo na ating tinanggap sa ating buhay bilang tagapagligtas. Siya din po yung dakilang hukom. Pagdating ng dakilang araw ng paghuhukom, alam ng Panginoon kung sino ang nasa panig niya, kung sino ang hiwalay sa Kanya. Subalit mga kapatid, sa ating pong pagpapahalaga sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, sa Kanyang kabanalan, ako po'y naniniwala, ikaw at ako, alam ng Diyos na anumang oras ng ating pong buhay mawala sa ibabaw ng daigdig na ito, nasa mabuti po tayong kalagayan sa Kanyang mga kamay, sa Kanyang kaharian, upang pagdating ng dakilang araw ng paghuhukom, kasama po tayo sa puputungan ng mga gantimpalang pangwalang hanggan, upang tuloy po nating maranasan, maintindihan ang kadakilaan ng Kanyang kagandahang loob sa bawat isa po sa atin. Ito po yung aking
ito po yung aking ibinahagi sa inyo sa gospel na ito sa tulong ng Panginoon. Dalangin ko sa Diyos na makapagpatuloy po tayo sa piling ng Panginoon. Nang sa gayon ang buhay po natin ay lagi pong puno ng pag-asa, may himala sa araw-araw, higit sa lahat ang ating pangalan, araw-araw pinagtitibay sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. God bless us all. Makinig po tayo ng awiting makalangit. Biyaya po ng Diyos pagkat tayo po'y dati ay kabilang sa mga masasamang damo na nakatakda pong sunugin sa naglalagay ng apoy. Subalit po Ulit na dahil to, kay paulit Kristo na. ginawa po tayong trigo, Natapos na ata. kapakipakinabang sa kanyang kaharian upang tayo po'y patuloy na makinabang